Hello guys! Andito na tayo sa ating dashboard ng ating sitaw. Ang ginamit ko is browser kasi mas magandang tignan. Ang current profit ngayon is 38,000. Tapos yung total na sold natin is 611,000. So guys, turo ko kung paano mag-add ng product sa iyong sitaw. But first of all, let's show you my shop. Kung gusto nyo makita yung shop nyo, pwede ko lang yung shop setting. Down there talaga. Ito, tapos lalabas ito. Pwede nyo modify yung shop name nyo. Lagyan nyo ng kung gusto nyo pangalan. Yung sa akin is Everyone Shopping Center. Diba? Shopping Center. Tapos i-visit nyo yung store nyo. At bubungad yung store. Ayan siya. Ito yung mga products ko guys na nakapublish sa aking store. Ilang kwan? 11 ay 12. Kasi nag-add ako ng dalawa. Itong first and second. Yung nag ko kanina. Pwede nyo mga ganyan. Explore nyo. Ayan. Itong makikita ng customer sa application nila ng sitaw. Tapos pag gusto naman nila mag-order, i-click lang nila yung item na gusto nila. Ayun siya, ganyang lalabas. Pili ng size, buy or add to cart. Ito naman yung specification ng items. Ganyan. Explore nyo lang. Tapos pwede din nang i-message yung seller. Ako ngayon, sold by. Message nila. Walang ganon. Tapos i-type nila doon. Pak-deliver ng mabilis-bilisan. Ganon. Ganon. Charot. Balik tayo. Home. Ang tuturo ko ngayon guys is how to. Ito pala ang home ng sitaw. Kikita nyo lahat dito yung mga products na pwede yung explore nyo lang. Andito ata yung mga seller top brands. May Adidas pa nga diba? Pwede kayo magbenta ng Adidas, mga original to mga Adidas, Ocean. Ayun mga sapatos. 2,000. Ba't dalawa lang yung ng Adidas? Balik tayo sa home. And ayun sila, ang dami-dami. Makikita nyo yung mga seller nyo dito, yung mga seller, mga top categories. Ito, si Earning Fit Shop. Ito yung malaki-laki ang benta nito kasi nag-top 1 siya PH. Ayun yung mga products nyo. Pwede ka rin mag-order sa kanya direct. Pero ngayon, we'll go to mag-add ng products ba. Click nyo lang yung products. And ito, pwede kayong mag-add ng yung product, yung mga sarili nyong product. Pero parang pagkakaalam ko, pagka ang in-add nyo dito sa add new product, kayo din mag-ship. Mga ganun. Pero pag sa warehouse ng sitaw, ito yung warehouse nila. Parang kukuha ka doon ng items para yun ang ilagay mo dito sa store mo. Ito yung in-add ko kanina itong dalawa. In-add ko siya kanina. Yung medyo mababa lang ang price. Mga ganun. Try natin ang ito. Itong isa. Click nyo lang yan. Tapos punta kayo ng publish. Ito sa publish ba? Dire-diretso na yun. Ayaw ko naman muna mag-add kasi medyo marami na yung nasa store ko Baka hindi ko ma-pick up. Ganun man, ang daming kategory mga pinakita ko lang kung paano mag-add using yung warehouse. Ganun guys. Mas maganda dito sa browser kasi makikita niyo yung exact one niya ba, yung itsura ng yung shop. Ito naman yung wallet ko. Ito mo makikita yung lahat ng mga bumalik na pera, mga freezing. Ito na yung withdrawable na yung 14,000 na yan. Pero hinihintay ko muna hanggang 27 para i-pick up ko yung mga pending ko. Tingnan nyo yung withdraw ko guys. Nag-withdraw ako nung November kasi ito yung time na bakasyon ko.
Nag-withdraw ko ng 28,418. Tapos nung 6/7/2024, 26. Tapos 51. Diba? Ang kinita ko dyan is almost 26,000. Sa 80,000 na in-cash ko. Naglagay ako ng 80,000, 40-40. So, bali 80,000. Pero kumita siya ng 26,000 mahigit. Na-withdraw ko lahat nung December bago ko umalis. Now, nag-start ako ng February 20. Naglagay ako ng 20. Tapos February 22. Tapos yun. Hanggang nagiging kuan na siya. Ayan. Pag in-add mo yan is 55 something. 55,000. So, parang 6,000 na yung neto ko dyan. Within isang buwan lang. 1 month. Ito naman yung dashboard mo. Ganyan. Ayan siya. Yung products ko is 12 lang. Di ba guys, ang simple-simple lang kumita sa sitaw. Ngayon, at this month, March, napasukan ako ng 220 na orders. Tapos ang na-process ko lang is 65. Tapos ang nasa pending pa is 99. So bali, ang order processing rate ko is 33.18%. Dapat, pagdating ng March 27, 28, makaabot ako ng 55% para hindi ako madidakan. Kasi nagdididak sila pag hindi mo naabot yung quota na 55%. Last month na naabot ko naman kaya wala akong deduction. Kasi dalawang beses sila nagdididak every 15 days and the end of the month. Ganon kasimple ang sitaw kung paano. Ang dami na kumikita dito guys. Kaya kung gusto nyo, PM lang. Tapos ito pala guys kung paano mag-add ng account nyo sa sitaw. Ito mo sa manage profile. Dito nyo mai-add yung bangko na gusto nyong kung kunyari nag-withdraw, gusto nyo mag-withdraw, dito siya papasok sa bangko na nilagay nyo dito. Sa akin ang nilagay ko is my CIMB Bank. Automatic siya pag nag-withdraw ka, papasok sa account mo. Ayan. Yan lang. Pwede lang ilagay nyo dyan is GCash, then number, yung pangalan nyo. Tapos i-update nyo lang. Update profile. And then may OTP na ma-receive kayo. Ganun nyo yan. Next nyo lang. Diba? Ito naman yung pending orders ko. Dito sa orders, click nyo yung orders kung gusto niya mag-process ng mga orders. Makikita nyo yung 542. Kung gusto nyo yung minsanan na mag-pick up, click nyo yung all. Tapos bulk pick up. Dito, tingnan nyo. Ang babayaran ko is 23,000 dapat. Dito sa right side, yung pick up price niya is 23,000. Tapos ang pag bumalik na siya, nagiging 25. Magiging 25 na siya. Added na yung neto mo dun na almost 2,000 mahigit. Pag i-minus mo yan, yung lalabas dyan yung neto mo. Pag bumalik na yon 25,000. Diba? Ganun lang. Kaya ang technique naman para maabot mo yung 55,000 na 55% na quota, ang ginagawa ko is yung mga mabababang item ba ang pinipick up ko. Kunyari, hindi mo malaki yan, 1,000 kanina. Saan yung kanina? Ayan, 522. Pinipick up ko muna yung mga mabababa ang presyo. Kasi ang pag-rate nila ng percentage is yung sa order, hindi sa amount. Ganun. Para ma-reach mo yung 55%, unahin mo muna yung mga bababa ang presyo. Lalo na kung medyo na short ka ng budget, ayun ang gawin mo, yun ang technique. Para hindi ka ma-short sa percentage.
Ganun lang kadali guys ang sitaw. Diba? Diba parang nakaka-addict na ako dito eh. Kesa naman nilalagay ko yung pera ko sa bangko. Kumita ba yung pera ko no, kunyari 40, magkano yung nilagay ko? 49,100. Ikita ba yun ng 26,000 within 2 months? Hindi, di ba? Hindi, dito ka na lang. I-invest mo na lang dito. I-roll mo na lang yung pera mo. Kung ayaw mo naman ng, kunyari, parang nagdududa ka pa. Pag kumita na, i-withdraw mo na lahat yung puhunan mo, ang iwan mo, yung neto mo, di yun lang i-roll mo. Di ba? Di safe ka na. Ano na guys, bahay nyo na. Apply na kayo.